Malungkot ang lahat dahil sa malagim na sinapit ng dalawang veterano. Kasabay pa rito ang pangaasar ni Paul kay Canole na kesyo ito raw ay mahina at pinabayaan ang dalawang matanda. Hindi naman sa ganun, Paul. Siguro alam din natin sa sarili natin na kahit ikaw, hindi ka ubra ron. Kung nagkataon na nakasama ka, baka isa ka na sa nakalibing ngayon. Hindi totoo yan. Mahina ka lang talaga, Nole. Hindi mo sila ipinagtanggol. Tama na yan. Huwag na kayong magsisihan. Ang isipin na lang natin ngayon kung paano natin siya gagantihan. Isang malaking banta sa buhay natin ang Motaro na yan. Dahil sinasabayan pa ni Abdaler ang pagkakataon na ito. Maestro, pagbigyan mo lang talaga ako kahit minsan pa. Ako ang papatay. Sa Motaro na yan, sinisiguro ko yan. Total, kaya naman naggagano ng dalawa kong kapanalig na veterano. Dahil sa panawagan ng ama ni Miguel Edward. Ngayon, magkakaroon tayo ng sarili nating desisyon. Hindi tayo pupunta ron para sa panawagan ng kanyang ama. Pupunta tayo doon para sa sarili nating kagustuhan at sa paglalayong mapatayin natin ang Motaro na yan. Sasama ko. Wag na, maestro. Kami na lang ang babalik doon. At ako ang haharap dyan sa kalabaw na yan. Sisiguraduhin kong mapapatay ko siya sa muli naming pagkikita. Maestro, maaari po ba akong sumama? Hindi na, Miguel Edward. Maestro ako po. Hindi na, John Martin. Walang ibang lalakad dito ngayon kung hindi ako at si Nole. Alam nating lahat kung ano ang itinatagong lakas ng Motaro. Lalo na't kapag naroroon si Abdaler, mas lalo tayong magkakaroon ng malaking problema. Baka mamaya, isa sa inyo o dalawa ang sumunod na iburol. Hindi. Basta sasama ako, maestro. Itataya ko aking buhay. Talaga bang buo ng desisyon mo, Paul? Opo naman. Buong buo. At wala nang makakapigil pa sa akin. Sige. 3 tayong lalakad. Pero hindi ako lalakad, maestro. Kung sasama pa kayo, mas pipiliin kong 2 na lang kami ni Nole. Hindi ba? Ano, Nole? Mas mainam na tayong 2 na lang ang lumakad. Para na rin malaman natin kung sino ba talaga ang mas malakas sa ating 2. Yang ka na naman sa kayabangan mo eh. Pinipilit mo yung sarili mo na maging mas malakas kaysa sa akin. Nakikita naman natin, di ba? Ang kaibahan ng diferensya. Malaki ka lang, Paul. Walang malaking nakakapuwing. Yan ang pakatatandaan mo. Oh, sabihin na natin ganon. Ako yung malaking mataba na papatay sa kanya. Dahil sa makulit si Paul, silang 2 na lang ng kanilang maestro ang lalakad. Pero kahit ganon pa man, may pinaplano pala ang kanyang maestro. Kaya't sinabi sa kanila nito na huwag na silang magsayang pa ng oras at puntahan nila ang lugar kung saan nila nakalaban ang gabo ng Motaro. Habang nasa biyahe si Canole at si Paul, inaasar niya ito ng paulit-ulit kahit may mga tao nang nakakarinig sa kanyang mga sinasabi. Sisiguraduhin ko yun at hindi ako papayag na ang malinis mong kamay ay madudumihan ng dahilan dyan sa kalabaw na yan. Talaga? Oo.
Ayaw ko kasing ipakita mo sa akin ang iyong kahinaan. Paano naman, Paul? Kung madali ka, ano? Bibit-bitin na lang kita pa uwi habang wala kang buhay? Yan ang hindi mangyayari. Sinisigurado ko yan. Pagdating nila sa lugar na yun, agad nilang pinuntahan ang pinangyarihan. Dito ay inalala ni Canole ang malagim na sinapit ng dalawang veterano. Si Paul naman, hindi niya gusto ang kanyang nararamdaman nung mga oras na yun. Paul, bakit? May problema ba? Meron. Kaya naman pala namatay dito yung dalawang veterano na yon. Hindi mo naramdaman na mukhang merong nakisawsaw sa laban. Anong ibig mong sabihin? Mahina ka talaga kung tutuusin. Ang ibig kong sabihin, may mga nakisawsaw na engkanto sa paligid. Engkanto? Oo, ramdam na ramdam ko, Nole, na may mga engkantong nakatira dito. Hindi ko naramdaman Basta ang alam kong nakisawsaw, si Abdaler yun. At wala nang iba. Hindi lang si Abdaler. Meron pa. Ngayon, tunguhin natin ang susunod na lugar kung saan natin makikita yung kalabaw na yan. Gigil na talaga ako. O sige, tara. Wala silang ideya kung saan hahanapin ang Motaro. Pero kahit na ganon, nagpatuloy sila sa paglalakbay sa loob ng gubat hanggang sa nakakita si Paul ng isang napakalaking punso. At sa ibabaw nito, mayroong duwende. Hoy! Duwende! Maaari ba magtanong? Paul, itim yan. Wala akong pakialam. Kahit kulay pula pa siya. Hoy! Dumadaan ba rito yung gabunang Motaro na si Kalabaw? Nakatingin lang sa kanya ang kulay itim na duwende. Ewan ba nila kung natatakot ba ito o ayaw lang silang kausapin hanggang sa bigla na lang itong nawala. Dahil sa galit ni Paul sa ginawa sa kanila noon, pinagsusuntok niya yung punso. Sabay-sabing, kung hindi kayo makikipagtulungan sa amin, sisirain ko tong bahay ninyo. Wika ni Paul. Maya-maya pa, hindi duwending itim ang nagpakita. Medyo mataas yun at sinabi nun na madalas napaparoon ang kanilang hinahanap. At kung maaari, wag na raw dagdagan pa ni Paul ang kanilang problema. Dahil kapag tuluyan niyang nasira ang kanilang bahay, tiyak na magkakaroon ng problemang malaki si Paul. Ako ba'y hinahamon ninyo? Wika pa niya rito. Inawat na lang siya ni Canole. Halika na nga. Huwag mo nang guluhin ang mga tahimik na buhay ng mga yan. Walang masama sa tanong ko. Binibigyan niyo ko ng dahilan para balikan ko kayo. Hayaan mo na sila. Marahil ayaw lang nila madamay. Kaya ayaw nilang magsalita. Ayaw madamay? Anong ibig mong sabihin doon? Maging sila ba'y natatakot doon sa Motaro na yon? Sa palagay ko, hindi yung Motaro ang kinatatakutan ng mga yan. Si Abdaler. Halika na nga. O sige. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Tapos sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang kumidlat ng napakalakas. Halos nasa 100 metro lang ang layo sa kanila noon. At tinamaan ng kidlat yung isang napakalaking puno. Agad silang nagtatakbo dahil umaasa silang naroroon pa ang pangil noon. Nang makita nila yung malaking puno, kasabay din noon ang pagkakakita nila
sa isang napakalaking nilalang na kung tutuusin hanggang balikat lang si Paul. Malaki rin ang pangangatawan nun. Hoy! Ibigay mo sa akin yan! Ako dapat ang nagtatangan niyan dahil papatayin ko si Kalabaw! Hindi ganun ang pagkuha ng mutya. Irespeto mo yung naunang kumuha. Kaibigan, pasensya na. Dadaan na kami. Pasensya. Hindi ko dapat ihingi ng pasensya yung ginawa ko. Naku Paul, ayan na. Lumapit ito kay Paul at hindi siya nakapalag nang bigla siya nitong sakalin at hinagis sa kumunoy. Hindi naman siya agad na rescue ni Canole dahil kinakausap niya ito. Sinabi rin sa kanya ng nilalang na pabayaan niya roon ang kanyang kasama dahil nililigtas lang daw siya nito sa tiyak na kapahamakan. Kung ganun, ibig mong sabihin, hindi mamamatay ron sa kumunoy ang aking kasama? Tumangulang ito tapos bigla na lamang nawala habang si Paul ay nilulubog na ng unti-unti ng kumunoy na kanyang kinalalagyan. Iniwan siya roon ni Canole dahil yun ang lugar ng kanyang kaligtasan. Sabihin na nating naging makasarili siya nung mga oras na yun. Pero kung yun ang makakabuti sa kanyang kasama, mas mainam pang doon na lang siya muna. Habang papalayo si Canole sa lugar, si Paul ay nagsisisigaw. Binantaan nito si Canole na kung hindi siya tutulungan makaahon doon at nakagawa siya ng kusang paraan, magiging magkalaban na sila habang buhay. Pero hindi siya pinansin ni Canole bagkos nagpatuloy ito sa paglalakbay. Nang mapansin nitong mas lalo nang lumalalim ang lugar na kanyang natatahak at mas lalong dumidilim na ang kapaligiran, nagdesisyon si Canole na pakiramdaman ng buong paligid. Naupo muna siya sa isang gilid ng malaking puno habang itinatago ang sarili nitong presensya. Hindi nga siya nagkamali dahil sa lugar na yon ay may nagtatahan na mga aswang. Hindi basta aswang ang mga naroon. Ito yung klase ng mga aswang na kayang kainin ng buo ang kanilang biktima tapos iluluwal kapag buto na lang. Kanina nandito lang yon. Hindi ako maaring magkamali. Amoy na amoy ko ang bisitang pagkain. Ganon? Pagkain pala tingin niyo sa akin ha? Sige, maghanap kayo sa wala. Nandirito lang ako. Marami ang bilang ng mga aswang na yon. Hanggang sa bigla silang nagpulasan. Pero wala namang ginagawa sa kanila si Canole. Kaya pala sila nagpulasan dahil may daraan. Alam ko. Nararamdaman ko. Merong taong naghahanap sa akin. Nandirito lang siya. Itinatago ang kanyang sarili nang dahil sa matinding takot. Hindi ako natatakot sa iyo. Hoy! Nandirito ka pala. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung kasama ng dalawang matandang aking pinatay. Magpakita ka na. Alam kong nakikita mo ko kanina pa. Bulag ka lang. Nandito lang ako sa tabi-tabi. Kanina, dalawa ang aking nararamdaman.
Pero ngayon isa na lang. Nasaan na yung isa? Huwag niyo sabihing nahulog na sa mga patibong. Motaro, maaari ba tayong mag-usap? Anong nakain mo? Bakit? Yung matagal mong pinaglingkuran, bigla mong ginanon. Wala ka bang utang na loob? Ha? Wala akong dapat. Ikautang ng loob sa rahan na yon. Matagal na panahon niya kong inalipin. Hindi basta pang-aalipin ang ginawa niya sa akin. Mahirap ang aking naging sitwasyon. Kaya't wala kang alam at hindi mo na dapat pang alamin kung gaano katindi ang galit ko sa kanya. Bibigyan kita ng babala. Alam mo na hindi ako mapapatay ng iyong alas. Kaya't kung ako sa'yo, umalis ka na lang dahil mamamatay ka. Sinisigurado ko yan. Mamamatay ka, Nole. Nakakatakot ang mga binibitiwang salita ng Motaro. Alam din naman ni Kanole ang sinasabi nun dahil ilang beses na niyang nasubukan na talagang ang kanyang alas ay hindi tatalab sa Motaro. Pero magpagayon pa man, naiisip ni Kanole na kahit na anong lakas ng Motaro ay meron pa rin itong kahinaan. Yun nga ang ginagawa niya sa oras na yun. Pinagmamasdan niya ang Motaro ng palakad-lakad at hinahanap nito kung saang bahagi ng kanyang katawan matatagpuan ang kanyang kahinaan. Sinabi ng Motaro na kung hindi siya magpapakita, aalis na lang siya. Di umalis ka. Kusa ka rin magpapakita. Naisip ni Kanole na kapag ganun pala ang kanyang ginawa, isa ito sa kahinaan ng Motaro. Kaya't ang kanyang plano, makikipaglaban siya rito at mananatili siyang invisible sa mata ng Motaro. Nang makalayo ng tuluyan ng Motaro, mabilis na tumakbo si Kanole at nang ito'y kanyang abutan, sinaksak niya ang likurang bahagi ng katawan ng Motaro hanggang sa naiwan sa katawan ng Motaro ang kanyang punyal. Ya! Ah! Masakit din ang ginawa mo sa akin. Pero wala yang sinabi. Nahati yung katawan ng Motaro, naiwan sa lupa ang kalahating katawan niyang kabayo. Agad na dinampot nito sa kanyang likuran yung punyal ni Kanole at ikinagulat niya dahil parang bihasa ang Motaro sa paggamit nun. Merong kasi itong sinigaw tapos bigla yun humaba. Paano niya? Marahil nagtataka ka kung paano ko ito gamitin. Pagmasdan mo ito. Hinipan ng Motaro ang kanyang punyal na humaba. Magmula sa dulo hanggang sa hawakan, bigla na lang ito nagkaroon ng puro kalawang. Inuusal ni Kanole ang pangpabalik dito. Pero kahit na anong gawin niya, ayaw nang bumalik sa dati ng kanyang punyal at sinabi pa ng Motaro na kanya nang aariin ang punyal na yun dahil simula ng oras na ito, siya na ang magiging amo at magsusunod-sunuran sa kanyang kagustuhan. Binibigyan mo ko ng sandata. Kahit maglabas ka pa ngayon ng gabay mong diwata, ipapangako ko sa'yo na gagawin ko lang siyang alipin at kung maaari ay pwede ko siyang anakan.
Nung nakaraan, nakita ko kung gaano kaganda ang mga diwatang gabay mo. Hinahamon kita, Nole. Lumabas ka riyan. Lubhang napakadelikado nun para kay Kanole. Ewan ba niya kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang gabo ng Motaro habang sinasabi yun? Mahirap na rin kasing totohanin. Kung maglalabas ito ng kanyang gabay, tiyak na merong paraan ang Motaro para ito'y lituhin at nang siya ang sundin. Anong gagawin ko? Hindi ko makita kanyang kahinaan. Mag-isip ka, Nole. Mag-isip ka. Habang sinasabi yun ni Kanole sa kanyang isipan, biglang narinig niya sa kanyang isipan ng kanyang maestro at sinabi nitong, "Nole, huwag kang mapanghinaan ng loob. Nandito lang ako. Magsisilbing gabay mo. Sa pagkakataon na ito, hahayaan kitang lumaban. Ipakita mo kung sino ka talaga. Ngayon, nabasa ko na ang kahinaan ng Motaro. Pero hindi ko sasabihin sa'yo. Aantayin kong kusang ikaw ang makadiskubre nun. Alam kong matalino ka, Nole. Wala nang mas magiging tuso pa kaysa sa'yo. Gamitin mo ang iyong katalinuhan para mapaslang mo ang Motaro." "Maestro? Nasaan ka?" Maestro daw. At sino naman yun? "Wala ka na ron." Maya-maya pa, si Paul ay tumatakbo. Pero hindi mo makilala ang kanyang itsura dahil puno ito ng putik mula ulo hanggang paa. Nung una hindi siya nakilala ni Kanole dahil ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula. Sinugod ni Paul ang katawan ng Motaro. Bigla niya itong pinagsasaksak at pinagtatadyakan, kaya't yung kalahating katawan ng Motaro ay nabuwal. Agad siyang kumuha ng mga kahoy, dinagana ng kalahati ng katawan ng Motaro tapos agad na sinunog. Tawa ng tawa si Paul nung mga oras na yon, habang ang Motaro ay nakatitig lang sa kanyang katawan na nilalamon ng apoy. Hindi kasi maisip ng Motaro kung sino ba yung lalaking yon, kasi ganoon ang kanyang itsura at mahirap kilalanin. Hoy kalabaw! Ngayon, maglalaban na tayong dalawa. Wika ni Paul. Nang magsalita siya, doon pa lang siya tuluyang nakilala ng Motaro. Tawa ito ng tawa sa pag-aakalang mapapatay niya ng ganon-ganon ang kalahati sa kanyang katawan. Hindi napansin ni Paul habang nasusunog ang kalahating katawan ng Motaro, bigla itong bumangon at lumakad. At walang ano-ano'y tinadyakan sa nito ng napakalakas. Kaya't bigla na lamang siyang humilahod sa lupa, dahilan kung bakit natanggal ang mga putik niya sa katawan. Sinasabi ko na nga ba? Ang talunan na katulad mo ay hindi papayag ng ganun-ganon na lang. Paul, nandirito ako. Iniwanan na kita sa kumunoy para makaiwas ka sa kamatayan eh. Bakit sumunod ka pa? Hoy, Nole! Baka kala mo nakalimutan ko na ginawa mo sa akin. Hindi ito ang tamang pagkakataon para pagtalunan natin yan. Umalis ka na. Wala kang magagawa. Nakikita naman ni Paul si Kanole pero ayaw niyang ipahalata kung nasaan itong banda. Dahil sa pagkakataon na yon naiintindihan ni Paul ang ginagawa ni Kanole na pagtatago. Kaya nga't hindi siya sinusugod ng Motaro. Inalala ni Kanole ang sinabi sa kanya ng kanyang maestro na nakita na nito ang kahinaan ng Motaro. Nang dahil doon, nagmatiyag lang si Kanole
at pinabayaan niyang si Paul ang makipaglaban mag-isa sa Motaro. Nakikita rin naman ni Canole na desidido si Paul na paslangin ang Motaro. Habang ganon ang senaryo, pinagmamasdan ni Canole ang kalahating katawan ng Motaro habang ito'y nakikipaglaban. Dihado pa rin si Paul sa laban pero wala siyang pagpipilian kung hindi pagmasdan ang mga galaw ng Motaro. Nasakal ng Motaro si Paul at inangat siya hanggang puno. Pagkatapos noon bigla siyang binitiwan. Nagkasalabit-salabit si Paul noon pero hindi niya ito iniinda. Kahit sabihing napilayan na siya ng isa niyang paa, patuloy pa rin ito sa pakikipaglaban. Wala nang pupuntahan. Walang kapag-apag-asa. Wala kang kapana-panalo dyan, Paul. Pero patawarin mo ko. Kailangan kong hanapin ang kahinaan ng Motaro. Wika ni Canole sa kanyang sarili. Ito ang kanyang napansin. Habang nakikipaglaban pala ang Motaro, sa tuwing ito'y magbibitaw ng isang malakas na suntok, may sumasabay na kulay itim na anino. Kalahati lang din yun at walang paa. Kung saan magtutungo ang Motaro, doon din ito pupunta. Pero kapag ito'y hihinto, kitang-kita ni Canole na merong sariling buhay ang anino na yun. Katunayan, lumilingon ito sa kanyang pwesto habang yung ulo ng Motaro sa iba nakatingin. Nabusog ako sa iyo sa pakikipaglaban at hindi ako napagod. Wika nung Motaro. Sinabi pa nito na ito na ang huling beses na kanilang pagharap. Tatapusin na raw niya si Paul. Hindi nga nagkamali si Canole sa kanyang mga nakita dahil ang gumagalaw na anino ay merong sariling buhay. Bigla yon humiwalay sa katawan ng Motaro at pumunta kay Paul habang si Paul ay nakasandal at sugatan. Binitbit nito si Paul at sinabi niyang, Bakit ako lumulutang? Hindi pala nakikita ni Paul na merong isang kulay itim na anino na merong kalahating katawan ang sumasakal sa kanya habang siya'y itinataas. Unti-unting lumalapit ang kalahating katawan ng Motaro. Habang hawak-hawak nito ang punyal ni Canole. Akma itong sasaksakin ng katawan ni Paul. Nang biglang magmadali si Canole na lundagin yun. Dahilan nang siya'y tamaan ng sarili niyang pag-aari. Nahulog si Canole at si Paul. Tapos kasabay din nun ang pagbagsak ng isang malaking puno na dumagan sa katawan ni Canole habang nakatarak sa kanyang dibdib ang sarili nitong punyal. Nole? Paano nga? Oh, hindi. Hindi! Hindi malaman ni Paul ang kanyang gagawin nang makita niyang patay si Canole. Inisip pa niya ng una na baka isa lang ito sa kanyang wisyo. Kaya't sinabi noon ni Paul na magpakita na si Canole. Pero kahit na hindi niya pa natatanggal ang katawan ni Canole sa pagkakadagan ng isang malaking puno, agad siyang sinugod ng Motaro. Puro iwas na lang ang ginagawa niya habang pumapatak ang kanyang luha. Motaro! Sa pagkakataon na ito, pagbigyan mo ako. Napatay mo na kasama ko. Maaari bang iuwi ko siya? Pumayag naman ang Motaro. Tapos iniwan siya nito. Kaya't ang ginawa ni Paul,
ginamit niya ang buo niyang puwersa para yung malaking kahoy na dumagan kay Kanole ay kanyang matanggal. Hindi maaari ito. Anong sasabihin ko kay maestro? Gumising ka. Alam kong nagpapatay-patayan ka lang. Hinahawakan ni Paul ang dibdib at pulso ni Kanole, pero wala na itong tibok. Ngayon ang problema, paanong may uwi ng patay si Kanole sa lugar ng kanyang maestro? Habang bitbit niya ang patay at duguan na katawan ni Kanole, bumubuhos ang luha ni Paul. Paulit-ulit siya ritong humihingi ng tawad. Binibiro lang daw niya si Kanole na pinabayaan niya ang dalawang veterano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadaan siya sa isang lumang kubo kung saan merong taong akala mo'y nagsasanay ng martial arts. Ang matandang yun kasi ay merong hawak na itak sa kanyang kaliwang kamay. Tapos ang kanyang noo ay merong tali. Kulay puti na rin ang buhok ng matandang yun. Pero kung titignan mo siya sa kanyang pangangatawan, matikas na matikas pa rin ito. Nang makita siya ng matandang yun, agad siya nitong sinita at tinanong kung bakit napadpad siya sa kanyang pag-aari. Bago kita paraanin, sabihin mo muna sa akin, anong ginagawa mo rito? Tatang, hindi mo ba nakikita? May kasama akong patay. Oo nga, pinatay mo siya at kakainin mo siya. Hoy tatang, dito ang oras ng pagbibiro. Namatayan ako ng kasama dahil sa pakikipaglaban. Kaya kung maaari lang, paraanin mo ko dito sa lugar mo dahil wala akong plano na makipaglaban sa'yo. Dahil lahat ng ginagawa mong yan, wala naman niyang kakwenta-kwenta. Bakit dito ka namamalagi? Hindi mo ba alam na malapit na ito sa lugar ng Mutaro? Sa oras malaman ng Mutarong yun na merong isang matandang uugod-ugod na ang nakatira malapit sa kanyang pag-aari, tiyak na ipakakain ka nun ng buhay sa kanyang mga alipores. Ganon. Minamaliit mo ba ako? Dahil sa mainisin talaga si Paul at ayos siyang paraanin ng matandang yun, ibinaba niya ang patay na katawan ni Kanole at wala nang tanong-tanong. Sinugod niya ito. Bigla niyang naagaw ang itak ng matanda. Hindi naman niya magawang ihataw ito roon dahil sa napansin niyang itsura nito na mukhang merong inililihim. Tatang, yung totoo. Sino ka ban talaga? At paano mo kung natsambahan? Hindi mo ko maluloko, tatang. Alam ko ang lugar na ito. Dito ako dumaan kanina. Wala namang kubo dyan. Sino ka? Ako isang ermitanyo. Ermitanyo? Magkapanalig pala tayo. Tatang, humihingi ako sa iyo ng tulong. Sana na may pagbigyan mo ako. Namatay ang aking kasama sa pakikipaglaban sa Mutaro. Tulungan mo naman ako. Paano ko siya ngayon iuwi? Hindi pwedeng magbiyahe ng patay. Sino ba yan? Nang silipin ng matandang yun ang patay na katawan ni Kanole, para bagang may bumabalik sa kanyang isipan na hindi niya mawari. Tatang, ano na? Mas makakabuti kung ibuburol muna siya natin. Ibuburol? Nagpapatawa ka ba? At saan mo naman siya ibuburol? Dito sa aking bahay. Hanggat hindi dumarating ang inyong maestro. Anong ibig mong sabihin doon? Huwag ka mag-alala. Kilala ko siya. Sino? Ang taong yan.
Siya ang disipulo ni Maestro Apo Sebastian. Patay na ho si Sebastian. Ano? Imposible. Walang sino man ang makakapatay sa kanya. Dahil malakas siyang taong yon. Patay na ho siya. Hindi ako nagsisinungaling. Kung ganoon, iburol natin siya rito. Dahil nararamdaman ko na may pag-asa pang bumangon ng taong ito. Halika, bihisan natin siya. Binihisan nila si Canole tapos nilinisan ng buong katawan. Hindi ito sinuotan ng barong. Bagkus, sinuotan ito ng panjama tapos ng damit pang bukid. Yung burol ni Canole ay hindi nakalagay sa kabaong. Nakalatag lang ang kanyang katawan sa papag. Tapos nilagyan ng kulambo. Tatang, ipagkakatiwala ko sa iyo ang katawan ng aking mahal na kaibigan. Alis muna ako. Uuwi muna ako sa amin. Ipagbibigay alam ko lang sa aking maestro ang nangyari kay Nole. Aasa ako na ang katawan ng aking kaibigan ay hindi mo itatangay. Sige, makakaasya ka. Ang matandang yon ay nag-iisa lang pala sa buhay. Kaya't habang wala si Paul, nagsisilbing binuburol si Canole sa sarili nitong bahay. Kilala kita, Nole, kung iyong natatandaan nung maliit ka pa. Ako ay kapanalig ni Apo Maestro Sebastian. Ako si Elpidio. Nakakalungkot ang iyong sinapit. Pero hindi ka ililibing. Ibuburol kita rito sa aking pamamahay. At alam ko rin na hindi ka mabubulok. Nararamdaman ko yan. Hindi ka man nakakarinig sa mga oras na ito? Hindi mo man ako nakikita. Pero alam ko, ang iyong mga gabay ay nariyan lang. Aantayin ko ang pagbabalik ng iyong kasama. Pinoprotektahan ng matandang Elpidio ang patay na katawan ni Canole. Niayaw niya nga itong madapuan ng langaw. Lumipas ang ilang araw. Ganon pa rin ang kanyang katawan. Hindi ito bumaho kahit ang kanyang sugat. Maya-maya pa, si Paul, si John Martin, si Miguel Edward at ang kanilang maestro ay dumarating. Dito, maestro. Naririto ang katawan ni Nole. Nang makita ni Elpidio, ang kanilang maestro bigla itong nagbigay pugay. Kayo po pala yan. Ikinagagalak kong muli ang ating pagkikita. Elpidio, tama na. Huwag ka nang magbigay pugay pa. Salamat po. Ano nangyari sa kanya? Bakit siya nakalagay sa kulambo? Wala namang amoy. Naiyak si John Martin at si Miguel Edward sa sinapit ni Canole. Hindi sila nakapagpigil, agad silang pumasok sa loob ng kulambo. Tapos pilit na ginigising si Canole. Niyakap-yakap pa nila ito habang bumubuhos ang kanilang mga luha. Paul, ikaw ang dapat nasisihin dito eh. Kung sinisisi mo si Nole dahil sa pagkamatay ng dalawang veterano, pues ngayon ikaw ang dapat nasisihin dahil namatay siya. Oo nga, ikaw ang dapat nasisihin. Ayon na rin sa kwento mo, si Nole ang sumalo. Na sa'yo dapat mangyayari! Galit na galit yung dalawa. Kaya't inilapat muli nila ang katawan ni Canole at nagkasundo silang bugbugin si Paul. Hindi naman sila pinigilan ng kanilang maestro. Pagkatapos nilang pagtulungan si Paul, bulagta ito sa isang gilid habang lumuluha. Bakit? Ginusto ko ba kasi nangyari, ha? Sige, kung galit kayo sa akin,
patayin niyo na ako para sabay na kaming ibuburol. Ano pa? Ano pag ginagawa niyo? Kunin niyo mga itak. Pagtatagayin niyo ako. Tama na yan. Hindi makakatulong ang pagsisihan. Paul, bumangon ka na. Sa akin, wala ka narinig, hindi ba? Opo, maestro. Pero pinabayaan ko lang ang matinding galit ng dalawa kong kasama. Kung alam ko lang, dapat hindi ko na sinabi sa inyong naririto ang katawan ni Nole. Maging ang kanilang maestro ay napapapunas na sa kanyang mga mata. Hindi na rin kasi nito mapigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Unti-unti itong lumapit sa patay na katawan ni Canole habang sinasabi yung mga katagang, "Nole, nagkamali ako. Walang dapat nasisihin kung hindi ako. Nole naman. Bumangon ka na riyan. Alam kong hindi ka pa nakakatawid sa kabilang buhay." Maestro, kung pwede ko lang ibigay kay Nole ang aking buhay, gagawin ko eh. Kaya lang wala. Wala talaga. Kapanalig, ano ang plano mo ngayon? Hindi siya ililibing hanggat hindi ko napapaslang ang motaro na yan. May tanong ko lang, parang mahihina yata ang iyong mga disipulo. At bakit? Madali silang napatay ng motaro. Hindi ganun yun. Lahat ginawa namin. Pero walang nangyari. Sa palagay mo ba, Tatang? Papayag ba kaming basta na lang papatayin ng kalabaw na yun? Maestro, sa palagay ko, wala nang tamang oras para magluksa. Tama ka. Ngayon din, kikilos tayo. John Martin, Miguel Edward, dito lang kayo. Bantayin niyo ang kanyang katawan. Baka kasi pag minalas-malas tayo, maunahan pa kayo ng mga aswang. Natitiyak kong maraming mag-iinteres sa kanyang katawan. Tama ka roon, Kapanalig. Ilang araw na ako rito. Nakasama ang patay na katawan ng iyong disipulo. Pero alam mo bang, ni hindi ko siya maiwan kahit na isang minuto? Nararamdaman ko, marami nagtatangkang kumuha sa kanyang katawan. Ewan ko ba kung bakit? Kasi Kapanalig, ang katawan ni Nole ay kapaki-pakinabang. Naniniwala akong kung sino mang aswang ang makikinabang sa kanyang katawan, tiyak na ito ay magkakaroon ng sobra-sobrang lakas. Ganun ba? Mabuti na lang pala tama ang aking desisyon na hindi ko siya iwan. Tatang, nasaan na ba yung ginagamit mong itak? Bakit? Maaari bang mahiram? Baka ito pala nga makapatay doon sa kalabaw na yun. Hindi na, Paul. Agad silang umalis at naiwan si Miguel Edward at si John Martin. Dahil sa walang magawa yung dalawa, lumakad sila at gumawa sila ng kabaong ni Canole. Maswerte naman silang nakakita sila ng isang dipang salamin. Hinulma nila yun tapos nilagay sa ginawa nilang kahoy na kabaong ni Canole. Teka, ano yung dala nyo mga binata? Saan nyo nakuha ang kabaong na yan? Ginawa po namin ito. Manong, ilalagay po namin dito ang katawan ni Nole. Sige, pag-ingatan nyo lang. Habang binibitbit ng dalawa ang katawan ni Canole, natutuluan nila ito ng sarili nilang luha. Kasabay nun ang pag-iyak ng dalawa na hindi talaga mapigilan. Inalala nilang dalawa kung paano sila kinaibigan ni Canole, kung paano sila nagkapalagayan ng loob. Nagkwento pa nga noon si Miguel Edward at si John Martin
kaya't si Tandang Elpidio ay naluha. Napakabait pala ng batang ito. Hindi niya deserve na mamatay sa gantong edad. Kaya nga po, hindi rin kami makapaniwala na mayroon palang makakapatay sa kanya. Pero, Manong, naniniwala kami dahil sa hindi pa umaamoy ang kanyang katawan, maging sa kanyang sugat ay walang lumalabas na uod. Nararamdaman namin na mabubuhay pa siya. Siya na nga mga binata. Sa kabilang banda, hinahanap na ni Paul at ng kanyang maestro ang lugar kung saan nagtatago ang gabunang Motaro. Pinuntahan din nila ang eksaktong pinangyarihan. Nakita nilang walang katao-tao. Yung pakiramdam nila kanina na merong nagmamasid ay bigla na lamang nawala habang papalapit sila sa lugar na yun. Paul, saan pang gawi? Dito lang po yun. Baka po sa gawi dyan. Sa muling paglakad nila, mga 30 minuto pa narating nila ang mga kubong maayos. Hindi nangilag si Paul na pasukin ang bawat kubo, pero wala siyang natagpuan. Sa palagay ko, naramdaman na ng mga yon. Napaparating tayo. Mukhang natakot na sila. Paul, Po, aminin mo nga sa akin, talaga bang ikaw dapat ang tatamaan nun? opo. Ako po talaga. Kaya't utang na loob ko kay Nole ang ikalawa kong buhay. Siguro, kung ako ang tinamaan nun, natitiyak kong wala ng Paul ngayon. Kung ganon, sa pagkakataon na ito, may ipagkakaloob ako sa iyo. At kapag nakita natin ang Motaro, ikaw ang tumapos sa kanya. Opo. Tumagal ng ilang oras ang kanilang paghahanap sa lugar ng Motaro. Pero sa tuwing sila'y makakaramdam na may nagmamasid ay bigla na lamang yun nawawala. Hanggang dito na lang muna tayo. Tandaan mo ang lugar na ito. Hanggang dito tayo nakarating. Babalik tayo rito bukas. Saan po tayo pupunta? Babalik na tayo sa bahay ni Kapanalig na Elpidio. Halika, humawak ka sa akin. Oh, Dalihan mo. oho. Paghawak ni Paul sa kanyang maestro, mabilis itong tumakbo papunta sa matabang puno. At nang mapansin ni Paul na desidido ang kanyang maestro na ito'y banggain, bigla siyang napasigaw ng malakas. Alam niya kasi na kapag sila'y bumangga roon, baka maghiwa-hiwalay ang kanyang buto dahil nga hindi basta tao ang kanyang kasama. Pero nagkamali siya sa pagkakataon na yun. Dahil nang banggain nila yung puno, bigla silang napunta sa harapan ng bahay nila Elpidio. Kinagulat din yun ng dalawa. Sila Paul at si Maestro. Bigla silang nagpakita. Maestro naman. Tinakot mo naman ako eh. Kung nabangga natin yung puno na yun, dahil sa bilis ng inyong pagtakbo malamang maghiwa-hiwalay ang aking mga buto. Nagsisimula na ako, Paul, na magpakita ng himala. Po? Anong ginawa ninyo sa katawan ni Nole? Bakit siya nakalagay sa kabaong? Wala sigurong magawa ang dalawa mong disipulo. Ayan, ginawa nila ng kabaong si Nole. Nole, ipinapangako ko sa iyo, iho. Hindi ka ililibing at babangon ka pa para sa iyong ikalawang buhay. Dito ka lang, iho. Antayin mong mapatay ko ang Motaro na yan. Lumuluha ang kanilang maestro habang sinasabi ang mga katagang yun. Paul,
Miguel Edward, John Martin, maghanap kayo na makakain. Napansin nilang tatlo. Para bang nagbago ang ugali ng kanilang maestro. Kung noon, napakaluwag nito sa kanila. At hindi masyadong nagsasalita. At hindi masyadong istrikto. Ngayon, nakikita na ng tatlo ang pagiging istrikto nito. Na sa oras hindi ka sumunod. Sa kanyang utos tiyak na ikay mapaparusahan. Napansin ko lang, no? Parang nabago na si maestro. Sino ba namang hindi magbabago? Ganun na nangyari sa kasama natin. Natural lang ang pagbabago ng ugali ng maestro natin, di ba? Alam nyo mga kasama, sa palagay ko, ngayon pa lang natin makikita ang tunay na maestro natin. Anong ibig mong sabihin, Paul? Nararamdaman ko, John Martin, Miguel Edward, na ang maestro natin ay marami pang itinatagong hindi natin nakikita. Siguro kung sa akin din nangyari ang nangyari kay Nole, malamang na pati si Nole ay mapapansin ng malaking pagbabago ng ating maestro. Dahil unti-unti na niyang ipinakikita ang tunay na siya. Nagpapakita na siya ng mga hindi natin nakikita noon. Alam niyo ba, bago kami makauwi kanina, ipinasok niya ako sa malaking puno. Nang dahil doon, nakarating kami agad sa harap ng bahay ni Elpidio. Ibig mo sabihin, yung puno ang naging pintuan at daan? Oo, ganun nga. Unti-unti na siya nagpapakita sa atin ng himala. At ito na, ang simula ng tunay na laban. Sana nga. Excited akong makita ang mga himala ng ating maestro na ipinagkaloob sa kanya ng ating ama. Ako rin. Excited ako dyan. Pagbalik nila sa bahay ni Elpidio, may bitbit sila na mga hayop sa kagubatan tapos may mga prutas. Ang dami niyong nahuling mga ibon at saka mga prutas. Taman-tamay nakapagluto na ako ng sinaing. Si maestro nasaan? Nandun lang kanina eh. Ewan ko ba? Bigla namang nawala. Kisyap mata lang ang pagitan. Tatang, matanong lang kita. Gaano mo na katagal kilala ang aming maestro? Matagal na. Alam mo ba, ang inyong maestro, magmula ng pagsilang niyan magpahanggang siya ngayon. Hindi mo masusukat ang kanyang lakas. Marahil kayo yung mga disipulo niya, pero wala pang kalahating guhit ang naituturo sa inyong kaalaman at marami siyang mga kaibigan. Ewan ko ba kung saan kumukuha ng kapangyarihan ng taong yan. Sobrang napakatilinhaga ng kanyang buhay. Kahit matagal mo na siyang kasama, hindi mo malalaman kung ano pang meron sa kanya. Ganon. Nandito pala si maestro eh. Nagpapakulo ng tubig. Magkape na kayo. At mamaya meron tayong pupuntahan. Sige po maestro. Meron nga silang pinuntahan. Sa unang pagkakataon, may ipapakilala sa kanila na isang kaibigang kakaiba. Maestro, saan po tayo pupunta? At bakit hindi na yata masyadong malapit ang lugar na ito? Huwag ka na magtanong. May ipapakilala ko sa inyo. Magandang araw sa'yo. Alam kong ikaw ang makakatulong sa akin. Sa pagkakataon na ito, hindi na ang gabunang mutaro ang aking hanapin. Si Abdaler na. Gusto kong malaman kung saan siya nagkukuta. Teka lang maestro. Sinong kausap mo dyan Maestro, sinong kausap nyo? Teka lang, wala namang kausap si maestro Meron. Hindi nyo ba siya nakikita? Hindi po. Kung ganong kaibigan, magpakita ka sa kanila. Isang matabang puno ang kaharap ng kanilang maestro.
nang walang ano-ano'y biglang may nagpakita sa kanilang nakadikit sa punong yun. Natakot yung tatlo dahil akala nila'y kapre, pero hindi pala. Anong klaseng nilalang yan? Hindi na importante yon. Siya ang aking kaibigan na namang oras ay pwede kong tawagin. At siya ang lihim na mata ng gubat. Nakikita niya ang lahat ng nangyayari kapag dito nagaganap sa gubat. Kaibigan, sabihin mo sa akin, saan ko matatagpuan si Abdaler? Madalas ba siyang dumadaan dito? Ayon sa kaibigan na kanyang tinatawag, ang kuta ni Abdaler ay wala sa loob ng gubat na yun dahil ito'y nagkukuta sa ilalim. Sinabi din noon na wag nilang tatangkain na pumasok doon dahil tiyak na wala nang makakalabas pa ng buhay. Nagmamayabang naman si Paul na imposibleng hindi siya makakalabas doon, bagamat sinasabi na ng nilalang na kapag nakahakbang ka ng 4 na hakbang pababa, tiyak na mawawalan siya ng hangin at mararamdaman nito ang matinding init. Posible yun. Tahimik! Opo. Kung ganun kaibigan, dapat mo pa rin ipagbigay alam sa akin kung saan ko ito matatagpuan. Ako mag-isa ang pupunta roon. Hindi ko sila isasama. Ayaw sabihin ng nilalang na nakadikit sa puno kung saan matatagpuan ang butas papasok sa lugar ni Abdaler. Dahil nga merong mga makakarinig. Mahirap na kasing marinig yun ni Paul. Tiyak na lalakad ito mag-isa. Ayaw naman ng kanilang maestro na matulad si Paul kay Canole. Nang dahil doon hindi niya na ito ipinilit pa. Sige, babalik ako. Pagbalik nila sa bahay ni Tandang Elpidio, tahimik pa rin ang buong lugar. Kaya lang, biglang may dumating. 3 babae yun na magaganda. Na ayon kay Tandang Elpidio, ang 3 babaeng yon ay mga dati niyang kasintahan. Ano? Dati mong kasintahan ng mga yan? Machiks ka pala noong araw. Wala akong magagawa, mahal nila ako eh. At alam mo ba, iho? Yang 3 babae na yan, sabay-sabay ko sila naging kasintahan noon. Baka naman pwede mong ibalatos sa akin yung isa. Isa lang ba? Kahit yung 3 na yan, sayo na yan. Ayon pa kay Tandang Elpidio, ang 3 babaeng iyong kaya nagpunta roon ay humihingi ng sustento dahil ang 3 babae ay naanakan niya. Ikinagulat din ng mga ito nang makakita sila ng kabaong sa loob ng kulambo. Takot pa nga sila sumilip nung una, pero syempre madiskarte si Paul para naman makatsansing siya sa babae. Hinawakan niya ang kamay nun at unti-unti niyang kinukumbinsi na silipin si Canole sa loob ng kulambo. Bakit nakakulambo yung tao? Para hindi lamukin. Bakit di nyo ilibing? Hindi siya dapat ilibing dahil mabubuhay pa siya. Nakakulambo na? May kabaong pa? Baka bumaho yan. Hindi totoo yun. Hindi siya uurin. Silipin mo. Huwag kang matakot sa kanya, mabait yan. Ay hala, ang gwapo pala ng lalaking to. Talagang gwapo yan. Nakuha yata yung kalahati ng kagwapuhan ko. Nang sabihin ng babaeng gwapo ang nakaburol, lahat sila ay sumilip at iisang sinasabi, para lang daw natutulog yung taong nasa loob ng kabaong. Ang gwapo? Ano nangyari sa kanya? Kasi... Sabihin mo, Paul. Yung totoo. Alam nyo kasi mga bini-bini,
napalabang kami sa isang hindi pangkaraniwang nilalang. Ngayon, aminin ko sa inyo kahit na nakakahiya. Sinalba niya ang aking buhay. Utang ko sa kanya ang aking buhay. Hala, ganun ba? Kung di pala niya sinalba yung buhay mo, ikaw na ngayon ang patay. Oo, tama kay Ron. Alam niyo ba, malapit nang magdalawang linggong nakaburol dito ang aking kaibigan. Ganon? Siguro pinabayaan mo siya. Kaya ganon, no? Hindi. Bakit ko namang gagawin yon? Nagkataon lang talagang malakas ang nakalaban namin. Kaya't hindi ko siya naipagtanggol. At meron naman kaming sari-sariling kakayanan. Ganon ba? Oh, Elpidio, yung sustento ng anak ko nasan na? Eto na. Ikaw kung di ka papupuntahan dito, hindi ka magbibigay ng sustento. Baka gusto mong sabihin ko sa anak ko na hindi ka ang tatay niya. Ay, wag na wag mong gagawin yan. Basta sabihin mo siya, anak natin, na ang kanilang ama ay naninirahan dito sa kagubatan. Tse, pinahihirapan mo pa kami. Bago umalis ang tatlong babae, nakatikim ng tigitigisang sampal sa kanya ang tatlong babaeng yon. Tapos nagpaalam kay Kanole. Ay Pogi, alis na kami ha. Oh, bakit sa akin di yata kayo magpapaalam? Alis na kami. Miguel Edward, John Martin, samahan niyo ang mga babae. Makalabas man lang dito sa gubat na ito. Opo. Opo, sige po. Teka, dapat ako yata ang sumama sa kanila. Mapo ka dyan. Opo. Maestro, ano nang balak natin? Ano nang gagawin natin? Sigurado bang mabubuhay pa si Nole? Kung meron kang isip, Paul, alam kong alam mo na mabubuhay pa siya. Tignan mo naman, hindi bumaho kanyang katawan. Kapanalig, sino ba'y tatlong yon? Ang tatlong yun ay mga dati kong kasintahan. Wala na ako magagawa mahal nila ako Sa madaling sabi, palay nang lumapit sa manok. Tutukain na lang. Ganun ba? Kapanalig, sa palagay ko, mapakikinabangan natin ang tatlong yon. Anong ibig mong sabihin? Kapaki-pakinabang sila. Dahil sila'y mga babae, ano't ano man ang mangyari, yan ay kahinaan ng mga lalaki. Hindi ko maintindihan. Makakatulong ba saan? Meron ako naiisip. Kailangan nating akitin sa pamamagitan ng babae ang motaro na yon, dahil kung minsan natatanggal ang kanyang katawan na kabayo at naniniwala ako na yung kalahati niyang katawan ay pwedeng tubuan ng katawan ng tao. Sige, pumapayag ako. Agad na pinasundan ng kanilang maestro kay Paul yung mga babae. Makalipas ang 30 minuto nakabalik na sila at dito'y kinausap sila ni Tandang Elpidio. Kailangan namin kayo. Tulungan nyo kami. Bakit? Anong gagawin namin? Kailangan nating akitin ng... Ano na nga ang pangalan nun? Hitaro. Hitaro ang pangalan niya. Hitaro. Yung Hitaro na yon, palalabasin natin. Yun lang naman ang gagawin nyo. Kailangan nyo lang mag-standby dito sa gubat. Gagamitin natin ng inyong mga alindog para kusa siyang magpakita dahil mahirap siyang hanapin. O anong kapalit? Kapalit? Ano nga ba? Kung kinakailangan nyo ng pera, walang problema. Kailangan lang namin kayong gamitin at ako'y nangangako na hindi kayo mapapano. Pwede ba yun, mga iha? Kailan po kami magsisimula ng trabaho? Sigurado bang hindi kami masasaktan? Maraming aswang dito? Marami palang aswang dito bakit pa kayo nagpupunta rito? Kasi po kailangan po ng sustento ng mga anak namin. Walang problema sa pera. Pinakitahan sila ng isang bugkos na pera. Napakabilis umuoo ng mga babae, kaya't agad din silang nagtrabaho at nakipagkasundo.
Nilalamok na ako rito. Kailan kaya darating ang kalabaw na yon? Sa muling pagpapakita mo, Gabunan, sisiguraduhin kong ako makapapatay sa'yo. Ang lamok naman dito. Kailan ba magpapakita yun? Makalipas ang isang oras, unti-unti nilang nararamdaman na ang Motaro ay kanila nang naaakit. Nang makita ito ni Paul, ang kanyang katawan ay kumpleto pero hindi kabayo yung kalahati. Bagkus isa itong itsurang tao. Pero ang hindi niya kayang tanggalin sa kanyang sarili, ang kanyang sungay. Kaya't kung titignan, gwapo nga pero may sungay na nakapalipit. Ang usapan nila ng mga babae, kahit makita nilang gano'n ang itsura ng Motaro, wag silang magre-react. Kailangan umakting sila na parabang isang napakagwapong lalaki ang nasa harapan nila. Nang tuluyan nang makalapit sa kanila ang Motaro, napansin din nilang ito'y nagpapagwapo. Pahawi-hawi pa ito sa kanyang buhok na hanggang balikat na parabang bagong ligo. Huli ka na ngayon. Sinisigurado ko yan. In-entertain ng mga babae ang Motarong lumapit sa kanila. Magaling naman silang umarte. Hinahawakan nila ang muka ng Motaro na kunwari wala silang nakikitang sungay. Inaakap din nila ito. Pero sa totoo lang, takot na rin ang mga babae sa mga oras na yon. Halatang nagpipigil lang at nang tumingin yung isang babae kay Paul, dito na siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Kasabay din nun ang pagtalo ng kanyang maestro na nagmula sa itaas ng puno. Pinagmamasdan ni Paul ang kamay ng kanilang maestro na animoy merong hawak-hawak pero wala talaga siyang makita. Pero nakakagulat ang mga sumunod na kaganapan. Dahil ang Motaro ay nahati sa dalawa. Bumagsak sa lupa ang katawan nun habang tumatagas na parabang gripo ang dugo ng Motaro. Maestro, naunahan mo lang ako eh. Ganon sana ang gagawin ko. Hatiin ko sa dalawa ang kanyang katawan gamit ang punyal ng matandang iyon. Dumating si John Martin at si Miguel Edward. Nagulat sila dahil hati na ang katawan ng Motaro. Maestro, baka po mabuhay pa yan. Alam ko, hindi siya namamatay kahit nahatiin natin ang kanyang katawan. Pero alam niyo bang, kapag nahati ang kanyang katawan, medyo matatagalan para siya'y muling mabuo. Tignan niyo, hating-hati, hindi yung pagkakahati na napuputol ang katawan dahil magmula ulo hanggang paa, talagang naghiwalay. Magbabayad ka ngayon sa akin, kalabaw. Hindi na kontento si Paul at pinagtatadtad niya ang katawan nun na parabang karne ng baboy at nilagay sa banyera. Lulutuin kita! Apoy lang ang katapat mo! Hoy, samahan niyo ako, bitbitin natin to. O sige. Bigat! Bigat naman ang katawan na ito. Ba't mo naman tinadtad? Ano yan, pulutan? Huwag kang makialam, Miguel Edward. Huwag kang makialam. Nang mabitbit nila ni John Martin ang tadtad na katawan ng gabunang Motaro, agad nila itong nilagay sa malaking banga ng matanda. Teka, anong gagawin niyo dyan? Lulutuin ko at kakainin. Ano? Kakainin mo? Oo, ipadadanas ko rito sa kalabaw na ito ang matinding galit ko sa kanya dahil pinatay niya ang aking matalik na kaibigan. Kakainin ko siya, lulutuin ko siya. Apoy lang ang katapat niya. Paul,
Hindi tama yung ginawa mo. Bakit paano pong hindi tama kung ito lang naman ang makakapatay sa kanya? Hindi mo ba naiisip? Ang alin po? Hindi mo ba naiisip na kapag napunta sa loob mo ang katawan ng Motaro, marahil maging ikaw at siya ay mag-iisa na. Ha? Eh patay na nga po siya, maestro eh. Paano kami ngayon magiging isa? Huwag mong tatanggalin sa iyong isipan kung ano ang kayang gawin ng Motaro. Hindi tama yung gagawin mo. Patay na nga si Nole. Ayokong patay ikaw. Ano ba talagang makakapatay sa kanya? Pero teka lang, maestro. Nakita ko kanina nang tumalong ka mula sa mataas na puno ay parang meron kang hawak. Yung hawak mong yun ay hindi ko nakita. Ano ba kasi yun? Ayaw sabihin ng kanyang maestro kung ano ba ang kanyang hawak na hindi nakita ni Paul. Maestro, ano na pong gagawin natin ngayon? Paano na po ito? Wala tayong ibang gagawin kung hindi pabayaan ang tadtad na katawan ng Motaro. Hayaan nyo dyan at meron pa tayong aantayin. Nakatulong naman pala ang pagtadtad ng katawan ng Motaro dahil habang nandun ito sa banga at tinuhugasan ni Paul, meron itong nadiskubre. Maestro, ano ito? Bakit? Anong ginawa mo? Hinuhugasan ko dahil pakukuluan ko nga po siya. Bakit? Dahil kakainin ko siya. Ang kulit mo talaga, Paul. Hindi na baling makulit. Makaganti lang ako sa kanya. Maestro, tignan mo ito. Nakita ni Paul ang birhin na ginto at nakapakat sa isang parte ng laman ng gabo ng Motaro. Kaya naman pala. Ano pong ibig niyang sabihin? Marahil hindi mo napansin at ninole na ang birhin na ito ay naagaw sa kanya ng Motaro dahil sa inyong kapabayaan. Yung sayo. Ha? Ano pong ibig niyang sabihin? Wala naman po ako niyan. Alam kong kinuha mo yung kay John Martin. Nasaan? Nawawala. Sabi ko na nga ba ikaw nagnakaw nun eh. Hinalukay muli ni Paul ang tadtad na katawan ng gabo ng Motaro hanggang sa nakuha niya yung isang parte ng laman nun. Nakita niyang naroroon nakapakat ang isa pang gintong birhin. Heto ho, maestro. Tignan mo ang ginawa mo. Nakaw ka ng nakaw ng hindi sayo. Siguro napapanahon na para tanggalin kita. Huwag naman po. At ako pinangangako na hindi na yun mauulit pa. Siguraduhin mo lang, iba yung tsak. Opo. Habang hawak-hawak ng kanyang maestro yung birhin na ginto, lumapit ito kay Kanole tapos nilagyan yun ng sabitan. Nole, kaya ka naman pala tinablan ng sarili mong kagamitan dahil ang iyong sariling tangan-tangan ay iyong nakaligtaan. Ibabalik ko na sa iyo ito. Pinagmamasdan nila yon habang ibinabalik ng kanilang maestro ang gintong birhin. Maniwala kayo o hindi, ang sugat ni Kanole sa dibdib ay bigla na lamang naghilom nang maisuot ito sa kanya ng kanyang maestro. Kapanalig, ibig bang sabihin niya nay, kaunti na lang, mabubuhay na siya. Dahil sa sila'y abalang-abala nung mga oras na yun, hindi nila namalayan na yung tadtad na katawan ng gabo ng Motaro ay nabuo. Tapos sila'y tinakasan. Nalaman na lang nila yun nang balikan ni Paul sa banga ang tadtad na katawan. Oh, hindi! Nawala rito yung katawan ng Motaro. Ano? Hala, saan napunta yun? Tumakas na.
hindi natin naramdaman. Pero ang importante, ngayon lang tayo nalingat at nabawi natin sa kanyang birhen. Nole, iho. Huwag kang mainip ha. Huwag kang bibitaw. Mabubuhay ka pa, iho. Ipinapangako ko sa iyo yan. Kapanalig, sa palagay ko ikaw ang nakakaalam ng tamang proseso para siya'y muling bumangon. Paano? Pwede mo bang sabihin sa amin? Hindi pa siya patay. Ha? Hindi pa siya patay? Hindi pa siya patay. Marahil ang kanyang pisikal na katawan ay patay na. Pero ang kanyang kaluluwa, isip at puso ay gumagana. At alam kong alam din niya ang nangyayari ngayong oras na ito. Hindi pa siya maaring mamatay. Hindi pa natatapos ang kanyang takbuhin sa buhay. Maraming nakaatang sa kanya na responsibilidad. Yan ang pakatatandaan nyo. Kung ganoon, pinagsisisihan ko pa rin ang panglalait ko sa kanya. Pero nawala yung kalabaw na yon. Saan kaya siya nagpunta? Pinaghirapan nating akitin ang kalabaw na yon sa pamamagitan ng mga babae. Kinailangan pa natin silang suhulan. Tapos bigla lang siyang makatatakas ng ganoon. Kahit na, importante na bawi sa kanya birhin. Kahit paano may pakinabang ka rin pala, Paul. Bakit? Meron naman talaga keso sa inyong dalawa. May pakinabang ka rin pala. Dahil sa kakulitan mo, nadiskubre mo na yung gintong birhin ay nandun lang pala. Alam nyo, maging ako naakit ako na kainin yung katawan nun kasi nagugutom na ako Walang problema pagdating sa karne. Kapanalig. Sige, hahanap ako na makakain ng karne. Pagbalik ni Kapanalig na Elpidio, nakita nilang bit-bit nito ang isang malaking baboy na kulay itim. Ito. Karne ba gusto nyo mga binata? Sige, karnehin nyo. Kunin nyo ang parte na gusto ninyo. Habang nagkakasiyahan na kumain, ang kanilang maestro ay nakaupo sa tabi ni Kanole habang pinagmamasdan nito ang muka. Mahigit 3 linggo na rin nang ika'y nakaburol, Nole. Konti na lang ang pag-aantay. Babangon ka rin, iho. Antayin mong dumating ang isang gabay mong diwata na makapagbabalik para makumpleto na ang iyong pagkabuhay. Paul, nandiyan ka pala. Ibig sabihin, maestro, meron siyang gabay na diwatang kayang ibigay ang kanyang buhay. Hala, yun pala ang inaantay na maestro. Hindi ako makapaniwala. Yun pala ang sikreto. Totoo. Totoong yun. Pasensya na kayo kung hindi ko inamin agad. Darating ang isa niyang gabay na diwata na ipagkakaloob ko sa kanya. Ang diwatang yon ang magbibigay sa kanya ng paulit-ulit na buhay. Pero bakit po hindi pa ngayon? Hindi pa po pwede. Bakit po? Dahil yon ang gusto ko. Po? Anong ibig sabihin niyo, maestro? Kayo ang kumukontrol sa kanyang buhay, ganun ba? Hindi. Hindi naman sa ganun. Gusto ko kapag ibinigay na ng diwata ang kanyang ikalawang buhay, gusto ko yung tuluyan na siyang nakapagpahinga para mas lalong madagdagan ang kanyang isip at mahanap niya ang kahinaan ng Motaro. Gusto kong si Nole din ang papatay doon at hindi kayong 3. Si maestro talaga. Masyadong napakamatalinhaga mag-isip. Sipin niyo yung patay pa ang papatay doon sa Motaro na yon. Kung pumayag kayo sa akin na pakuluan ko sa tubig at asin ang katawan ng Motaro na yon, malamang hindi na siya babangon pang muli. Ikaw talaga, Paul. Hindi ka talaga nag-iisip. Maestro, wala lang kasi akong maisip na matino, kaya puro pagpapatawa na lang ang pumapasok sa aking isipan. Hindi bale.
Malapit na. Antayin natin ang pagkakataon. Hindi sila kumilos ng ilang linggo. At nang eksaktong dumating na ang pang-isang buwan na burol ni Canole, maagang nagising ang kanilang maestro. Bumangon na kayo. Meron tayong pupuntahan. Saan po? Madali kayo. Bit-bitin nyo ang kabaong ni Nole. Kapanalig sumama ka. Sige. Pumunta sila sa napakalamig na falls na ayon kay Elpidio, sa lugar na yon ay may nagpapakita. Kung babae lang naman ang nagpapakita, walang problema, sa akin na yon. Ang nagpapakita rito yung nakakatakot na mga nilalang ng kagubatan. Pero bakit ngayon wala? Dahil natakot sila. Alam nilang merong kakaibang taong darating at ipinauubaya muna nila sa atin ang tagong falls na ito. Ano na pong gagawin namin, maestro? Ibaba niyo dyan ang katawan ni Nole. Madali kayo. Nang maibaba nila ang katawan ni Canole sa tubig, sinabi sa kanila ng kanilang maestro na huwag ito kukunin kahit na iti lumubog. Tuluyan na ngang lumubog ang katawan ni Canole at nag-aalala silang lahat maliban sa kanilang maestro. Maestro, baka kung saan mapunta yung katawan ni Nole? Baka po ano rin, maestro. Hindi yan aano rin. Magantay pa kayo ng ilang minuto. Naliligo pa nga noon ang kanilang maestro na parabang walang iniisip, habang silang lahat ay gusto nang talunin kung saan lumubog ang katawan ni Canole. Hindi nga nakapagpigil si Paul. Nag-alis ito ng damit tapos tumalon. Pagtalon niya, bigla siyang lumutang at sumisigaw. Nakakita raw ito ng kakaibang nilalang sa tubig at pilit siyang nilulubog. Sigaw siya ng sigaw at humihingi ito ng tulong. Wag niyo siyang pupuntahan. Hayaan niyo siya roon. Pero maestro, tigil! Nang gumano ng kanilang maestro, si Paul ay biglang nakaahon. Ano ba yun, maestro? Bakit may nilalang doon? Ginugulo mo ang proseso ng pagbuhay kay Nole. Kaya nga sinabi ko wag niyong susundan, di ba? Ganun ba? Bakit ganon yung nilalang? Hindi yun nakakatakot na nilalang. Marahil yun lang ang nakikita mo. Ganun ba? Takot naman ako doon. Sinabi ng kanilang maestro na manghuli muna ng isda at ito'y gagamitin nilang pagkain sa pananghalian. Nakahuli sila ng mga naglulusugang isda at nagbibiroan pa nga yung tatlo. Siguro, kaya malulusog ang isda rito dahil ang falls na ito ay nagsisilbing tapunan ng patay. Malamang tad-tad at punong-puno at lumiligalig at siksik ang katawan ng mga isdang to nang dahil sa katawan ng tao. Siguro nga, ang taba oh. Huwag nga kayong ganyan. Yung kakainin natin, sinasabihan nyo ng ganyan. Napakapangit naman nun. Kung tao nga laman yan, bakit natin yung kakainin, di ba? Biro lang naman. Ayon doon kay matandang Elpidio, ang lugar na ito ay pinakikita ng kung ano-anong nakakatakot na nilalang. Hindi kaya yung mga nilalang na yun ang gumagawa ng proseso para muling bumangon ng katawan ni Nole? Yun din ang naisip ko. Ibig sabihin, kung ang mga nilalang na yun ang talagang may gawa, ibig sabihin dapat pala sila ang kinakaibigan. Pero ayon kay maestro, diwata raw. Di naman siguro nakatira dito mga diwata. Talaga tong si maestro. Masyadong matalinhaga. Kaya nga eh. Nang tawagin sila ng kanilang maestro, sabay-sabay silang bumalik sa pwesto na yun. Maniwala kayo o hindi, yung kabaong nakasama ni Canole sa paglubog ay biglang lumutang.
ipinag-utos ng kanilang maestro na kuhanin yon. Agad naman itong kinuha ni Paul. Nasaan ang katawan ni Nole? Hala, maestro, nawala po. Maestro? Maestro? Shh! Hindi nyo ba nakikita? Ang alin po? Ang kanilang maestro ay maganda na ang pagkakangiti. Halika na rito. Namimiss ka na namin. Maestro, sinong kausap mo? Hindi pala nakikita ng tatlo na si Kanole ay nagpapalutang-lutang sa tubig. Gumawi pa nga ang kanyang katawan sa mismong bagsakan ng tubig. Si Nole ba yun? Imposible. Sinoli ba yon? Maestro, buhay na ba siya? Buhay na siya. Buhay na buhay. Hindi nakapagpigil si Paul nang malaman niyang buhay na si Kanole. Mabilis itong tumalon at pinuntahan ng nagpapalutang-lutang na katawan ni Kanole. Paglapit niya rito, agad na lumubog ang kanyang katawan at inakap nito si Paul. Dahilan kung bakit lumubog ito ng matagal sa tubig. Hala, maestro, bakit ganun? Huwag kang mag-alala. Maestro, sigurado bang si Nole yun? Baka naman po nagbago na siya. Baka nilulunod niya si Paul. Huwag kayong mag-alala, Miguel Edward. Naglalaro lang silang dalawa. Huwag niyong kakalimutan na silang dalawa ay merong mutya ng tubig sa katawan. Biglang lumutang ang dalawang yon. Malapit na sa kanila. Ikaw talaga! Pinag-alala mo ko! Ano ba nangyari sa'yo? Buhay ka na nga! Wala ka ng sugat sa katawan. Ikaw nga ba yan? Ako ito, ano ka ba? Alam nyo, ang dami kong natutunan. Anong ibig mong sabihin? Alam nyo kasi, hindi lang ang raha ang mautak. Siyempre, pati si maestro natin. Pinagpahingan niya muna ako ng 1 buwan para ako'y magsanay sa lugar ng aking mga gabay. At ito na, natutunan ko na ang tamang pakikipaglaban. Hindi lang pala dapat katawan, lakas at kapangyarihan ang ginagamit. Numero 1, utak. Kaya umasa kayo mga kasama na sa muling paghaharap namin ng gabo ng Motaro, siya naman ang mamamatay. Ibig mo sabihin, Nole, sinadya yun ni maestro yung nangyari? Oo, tama ka. Sinadya yun ni maestro at ako para ako'y makapagsanay. Pero salamat sa inyo dahil hindi niyo pinabayaan ang aking katawang lupa. Nakainom ako ng tubig. Alam mo ba nung mawala ka na uli? Ha? Malungkot na malungkot ako. Sinisisi ko ang aking sarili kung bakit nangyari sa iyon. Tapos malalaman ko isa lang pala itong palabas. Pero kitang kita ko nang saksakin ka ng Motaro na yon. Sa totoo lang, kaya ko namang iwasan yun eh. Pero dahil sa meron kaming usapan ni maestro, sumunod ako. At ito na nga ngayon. Nakapagsanay ako ng maigi sa mundo ng aking mga gabay. At ipinapangako ko sa inyong lahat mga kasama na sa muling pagkikita namin ng gabo ng Motaro na yun, siya nang mamamatay. Katapusan na niya. Pero paano natin gagawin yun? Di ba nga halos wala siyang kamatayan? Katunayan, tinadtad pa nga ni Paul yung katawan nun eh. At nakuha roon yung mga gintong birhen. Nole, totoo yun. Katulad po ng inyong sinabi, maestro. Kailangan kong ihiwalay sa aking katawan ang aking gintong birhen para yung gagamitin sa akin panglaban ng Motaro ito malab. Sumunod lang po ako. Alam ko. Naiintindihan ko, kaya lang wala sa usapan na pati yung kay Paul na ninakaw niya kay John Martin. Ano? Ibig sabihin, ninakaw mo na naman yung gintong birhen ni John Martin? Oo eh.
Baka kasi magamit ko sa labanan. Pero hindi na importante yon. Ang importante ngayon, buhay ka na at makakasama ka na namin. Kitang-kita ang galak sa itsura ng tatlo. Miss na miss nila si Kanole, kaya't halos ayaw nila itong iwanan sa isang tabi. Gusto nila palaging magkakatabi at niyayakap si Kanole, kulang na lang halikan. Magandang gabi sa inyong lahat. Bukas po ang kasunod ng ating kwento. Ay nako, masyado ako na intriga. Paano ba mabubuhay rito si Kanole? Meron palang ganon. At kung ang raha ay mautak dahil planado ang lahat, ngayon naniniwala ko na mas mautak ang kanilang maestro at si Kanole dahil gumawa sila ng paraan kung paano mapapaniwala ang lahat. Saludo. Maraming salamat po. Tsak na bukas maririnig nyo na. At meron na kayong ideya na ito na ang pinakamalakas na nakalaban ni Kanole sa kanyang buhay. Maraming salamat and good night. Happy listening.